contains may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Panginoon, pinupuri ka namin. Kami po'y nagpapasalamat na kami ay naninirahan sa bansang ito. Pagpalain mo po ang aming bansa dahil kami po ay nabubuhay sa aming pagpapala. Ipinapanalangin po namin ang mga leaders na gawin ang pinakamabuti na magpakita ng karunungan sa mga desisyon, kasaganaan ng ekonomiya at kaligtasan sa mga hangganan. Dalangin din po namin na patuloy silang tumulong para sa mga mahihirap at nalulungkot, magkaroon ng pasensya at gawin ang tama. Iligtas mo po ang aming bansa. Pagpalain po ninyo ang mga sundalo. Sana po makita pa namin ang wakas ng pakikipaglaban at ligtas na makauwi sa isang mundo na parehong nagpapasalamat at hindi na kailangang makipag-away. Patuloy pa rin kaming nananalangin para sa kasaganaan kahit sa mahihirap na panahon. Salamat sa lahat ng pagpapala, probisyon at proteksyon sa ngalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. I'm Nova Season. Muli po, welcome po sa programang Pag-usapan Natin Magandang Buhay. Friday na edition na po sa programang Pag-usapan Natin Magandang Buhay. Dito lamang po sa Kakampi Online. At syempre makakasama po natin muli si Miss Boots Clarin. Hello, good afternoon, Miss Boots. Yes, good afternoon, Miss Hello. Hello, good afternoon, Miss Nova. Yes, good afternoon, Miss Yes, Boots. good afternoon. Yes. Good afternoon sa mga viewers namin, yung sa mga nakikinig dyan sa Hello, good afternoon sa lahat na nakikinig sa lahat ng bansa. Oh, nawala na naman. Hello, good afternoon. Good afternoon ulit sa iyo, Miss Nova, at sa lahat ng mga nakikinig sa buong bansa at sa ibang bansa sa amin. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone, sa lahat ng viewers. Yes. It's Friday again. Yeah. At syempre, bago tayo mag-intro song, Miss Boots, ay babatiin na muna natin yung mga dapat nating batiin. Yes. Binabati ko po ang Season Worldwide. Hello. Season Family Global. Nandiyan din si Mr. Roderick Season. And Batang Bigte. Ganun din po ang Tombaga Clan and Molina Family. Yes. Ako naman, binabati ko ngayon yung mga viewers ko ngayon dun sa mga viewers natin dyan sa Cebu. Yung mga Veloso Clan, sila Feta Ludtod Veloso, mga Veloso Clan, sila Engineer, si Glofel, lahat ng mga nanonood sa Cebu. And sa California naman, yung mga nanonood sa atin, si Ellie Maxon, hello sa iyo dyan, si Cyrage Kidjebusyon na parating nanonood sa atin, Rosana Lagasca, Dang Brillantes, hello sa inyo dyan sa California, pati kay Jojo Letonwa. Bago ang lahat, ito na munang ating batiin. Yung mga doktor dyan na napakababait na nag-assist sa amin dyan sa, hindi ko na babanggitin kung saang ospital. Pero napakahuhusay, napakabait at napakagagalang ng mga doktor dyan. Si Dr. Regina Joy Lactupo.
at si Dr. Deo Gonzales at saka yung mga nurses na nag-attend sa akin. Diyan sa emergency, si Jimmy Lazaro Mates Valientes, si Mariel Roncal at si Shatina Bayogus. Ayan, sila yung mga nurses na magaganda ang ugali at magsistema sa mga dumarating na pasyente. Okay. Batiin mo rin si Dr. Gonzales. Yes. Thank you sa inyo. Si Dr. Gonzales nga pala, napakabait niyan. Guwapo na, magwapo na, bata pa, at napakabait. At binabati ko rin syempre si... Natawa ako kay ma'am. Binabati ko rin si Miss Beth Lacson sa may ECG department. Okay. Mga At rante. oo, siya nga pala, pati si ano na rin, si yung doktor namin sa St. Luke, si Dr. Wilfred D., si Dr. Crisostomo, yung kidney doctor ko, si Dr. Perez, isa pang kidney doctor, at yung aking liver doctor na specialist, si Dr. Vistal. Oo. Diyan sa Manila Medical naman siya. Okay. So, ano pang nakasave dyan na internal organs mo? But anyway, mga kaibigan, binabati ko rin pala ang Tropang Quarry, people of San Jose del Monte, Bulacan, at ganun din po si Miss Marife Gildo, at yung nakilala ko dyan sa isang hospital, si Miss Jacqueline Horkin, Javier and family. Yes, oo, good afternoon sa inyong lahat. Yes. Oo. Miss Lina Aguila, hello. Miss Tess Valiedo, hello. Oo. Ay, thanks nga pala dun sa 120K na followers namin. Yes. Thank you po sa inyo. Ngayon, ang viewers namin is 2,500 na nitong programa po. Salamat po sa inyo and continuing for the support para sa aming programa. Ang Ayan. programa namin dito sa Kakampi Online. At ang Kakampi Online ay kasapi ng mga Online Broadcasters Association dito po sa Pilipinas. Tama? So, Oo. maraming po salamat sa suporta po na ibinibigay niyo po dito sa aming FB page, maging sa YouTube channel. Di ba? Oo. Kamustahin ko muna yung mga anak ko. Yes, Yung go mga ahead. anak ko dyan sa Canada, kay Dayan, kay Reson, si Janet, na nandyan ngayon sa Canada. Thank you sa inyo and thank you for your support. And thank you dun sa pinadala nyo sa akin. Thank you. Nakapagpa-check up na ako. Ayan. Okay. Pinadalahan ka pa na. Hindi lang pala siya, pati na rin kay Glenn, kay Mary Ann Margaret, kay Jim Christopher, sa lahat ng anak ko. Napakababait niyang mga yan. Thank you for your support. Okay, mga kaibigan, at narito na po ang ating intro song na pinamagatang Diyos lamang nakakaalam. Inawit po ito ni Mr. Ricardo Sison from San Diego, California. Sa mga suliranin, pinaglalabanan ang aking pagkukunwari sa buhay. Magbabalat kayo sa katotohanan. Ano man ang ating maging kapalaran,
balat kayo sa katotohanan. Ano man ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang tanging Diyos lamang ang Okay, so thank you so much. May audio ba tayo? Tama ba? Asa na si RV? Okay, thank you so much sa ating mga listeners, mga watcher na sumusuporta. Medyo Naging red Oo. tayo. nag-blurred kami dito, RV. RV, Oo. nag-blurred kami. Okay. But anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa programang Pag-usapan natin Magandang Buhay. And happy watching to you, Mr. Efren Chavez. Yes, He happy is watching right now. Tama ba? May audio ba tayo? Hello? Meron. Ayan. Hello. Okay, so kumusta na po kayo mga kaibigan? Kumusta ka na, Miss Boots? Yes, eto, medyo okay na ako. Dahil sa paggagamot sa akin ni Dr. Sino ba yun? Si Dr. Lactupo. Regina Joy Lactupo. Maganda pa ang puso at napakabait. Very accommodating. Of course, yan yung mga napakagaling at napakabait na mga Sa manggagamot, emergency. mga Yes. doctors, di ba? Yes, yung mga nasa emergency, Yes. maaasahan mo yan. Yes, so God is good. Napakabuti ng Diyos mga kaibigan dahil binigyan pa tayo ng isang pagkakataon na mabuhay muli. Yes, diba? high blood ako. So, Super. amen. Amen. Lalong-lalo na po sa mga nakakakilala sa Kanya, of course. Kaya Oo. lagi tayong magpasalamat na buhay pa rin tayo, Miss Boots. Yes, oo. Batiin ko muna yung mga nanonood dito ng mga UE High School Department, Batch 74. Yan, sa Recto, Manila. Si Roseville Fontanilla, Chito Lagman, Dr. Isidro Burog, Nenet Go Madeline Castañeda, Luisito Reyes, Antonio Kyoge, Louis Rivera, Sunny Rivera, Bobby Villarreal, and Idelaida Salvador. Kay June Cruz, kay Leon Cruz, hello sa inyo dyan and good afternoon. Sa Yes. lahat ng hindi ko nabati, next time na lang kasi nakalimutan ko yung Baka ibang mamaya pangalan. may isip mo pa di Oo, ba? mamaya baka maalala ko. Kasi, galing ako sa ospital naman, alam nyo naman yun. Minsan Medyo- nakaka-mental block ba? Oo, na mental block ako. Ayan. And to Miss Charlene Ilogon, happy watching. Di ba, kung may problema, kailangan ng solusyon. Ito si Miss Charlene Ilogon, humingi nga ng tulong dito. Pero hindi na kasi nagpakita yung mama niya sa akin. Oh, si dito Nick- sa may kakampi online. Yes, si So, Nick Orisa is watching. Yes, din. yes. And Miss Charlene, mag-submit ka lang ng documents dito, ay matutulungan ka naman dito, diba, sa Kakampi Online. Yes, oo. Hello sa iyo, Brad. Si Nick Ayan, Nick Mr. is- Nuke Oriza, ingat lagi. God bless. Oo, thank you. Kasi napakahirap talaga magkasakit, Miss Boots. Yes, Kaya oo. hilingin po natin palagi sa Diyos na mailayo tayo sa sakit o anumang sakuna. Oo nga, di ba? Lalong-lalo na, Nakakatakot Miss yun. Boots, napakamahal magpagamot. Mahal ang gamot. Mahal ang gamot, Yes. mahal ang mga check ng mga blood test. Alam mo Mga naman, laboratory, lahat ng ganyan. laboratory mamamatay kapag wala kang pera. Yes, yung mga examination. Oo. Kaya, maswerte na rin tayo at mabuti na may mga libreng hospital naman katulad dito sa Kamaynilaan. Yes. Katulad ng Hospital ng Maynila, Oo. Santa Ana Hospital,
Pabelya, paanakan niyan, di ba? Yan yung mga government hospital, right? Oo. Oo. At yung, ano pa ba? Yung sa Tondo, yung Gat Andres Bonifacio Hospital. Oo. Di ba? Yan yung mga hospital dito sa Kamaynilaan. Yun Ano lang. pa ba? San Lazaro. San Lazaro. Yes, marami pang iba dyan. How Oo. about Jose Reyes? Oo. Ano yan? Government hospital? It's a public hospital. Public hospital. So, maswerte tayo na may mga public hospital. Oo. Diba? Yun lang, sana, yung mga public hospitals, tinutulungan talaga yung mga nangangailangan, naghihirap, hindi nila, anong tawag doon, no? Hindi ba, nadaanan Pinababayan. natin? Hindi, ganito kasi yon, Ms. Boots. Itinayo ang mga public hospitals na yan para doon sa cannot afford na mga Yes, can't afford. pasyente, Oo. yes, na may sakit, 'di ba? Correct. Oo. May mga hospital talaga na maswerte rin tayo na may mga pasilidad. Oo. Opo. Kaya dapat ay ma-maintain din yung mga pasilidad na yan habang tumatagal. The Pero- facility. Pero sana, bigyan tuon ng gobyerno natin. Mm. Kasi kawawa naman yung mahihirap, lalo na yung mga senior citizens na hindi kayang magpagamot, hindi kayang magpa-blood test. Sana maibigay naman na hindi dahil sa sila ay mga outpatient, kailangan nila magdusa doon from 6 o'clock Yes. or minsan, madaling araw pa lang, pipila sila para tapos matatapos sila in the afternoon. Yung iba, hindi pa kagad na naaasikaso. Kailangan lang yan yung sistema at System. maayos na serbisyo. Correct. Diba? At saka hindi pa yung parang, 'di ba? Parang manners. Alam mo 'yon? Kailangan Bata pa tayo, tinuturo talaga yung good manners. Yes. Diba? And right conduct. pero Diba? pero sa ospital dapat mas lalo nilang ini-implement 'yon. Yes. Ginagamit Dapat nila. train din yung mga staff mula Yes. doon sa taas hanggang sa baba, di ba? Yes, oo. Kailangan approachable sila. Especially, noong pa man, iniisip na natin kapag nurse, di ba? Nurse, sa nurse na lang. O pag nurse, di ba, nung araw, medyo diplomatic, Oo. malambing sa pasyente, di ba? maganda ang mga Yung approach. yes. Kasi Ganon. pag hindi maganda ang approach, doon pa lang lalo nang hina-high blood ang mga pasyente. Yes. Kaya dapat Lalo naman- nagkakasakit. Yes, correct. Mm-mm. Ano ba yung pinaka bagong hospital dito sa Kamaynilaan na itinatag? Is it Santa Ana? Hindi ko alam. Ah? Wala tayong Hindi ko ano alam. yan. Alam mo Oo. naman ako. Hindi ko alam kung saan yung mga Kasi ospital na public. Santa Ana Hospital, yan yung second largest healthcare na Parang ang alam- mayroong facility. Parang ang alam ko, Manila Hospital. I think yan ang number one. Ospital Kulang ng tayo Maynila. sa- Ospital ng Maynila. Kulang yung kaalaman natin kasi hindi naman tayo nagpapadoktor kasi dyan. Pero, syempre ngayon, alam mo na, hindi na katulad dati, di ba? Mula nung pandemic, naghirap tayo. Oo, Kailangan marami na. talaga natin yan, di ba? Maraming naghirap, di ba? Maraming naghirap, Oo. marami. Hindi lang mahihirap ang naghirap ng sobra, pati yung mayayamang iba naghirap na rin. Yes. So, yung mga hospital na yan, public hospital na yan, pag-aari talaga ng City Government of Manila. Yes, kaya dapat hindi ipagdamot lahat ng mga gamot at lahat ng mga serbisyo para sa mga kailangan. Yes. Kaya, Kung magkwento kasi, 'di ba? Sa kwento pa lang, sa mga balita kasi, mababalitaan mo talagang equip yung mga Equip, oo. hospital na yan Puno sa ng- mga necessary facilities. Correct. Kaya yung expectation ng mga pasyente ay talagang hindi, pag sinabi mong equip pati, hindi lang doon sa mga facilities, kundi pati doon sa mga, mula doon sa mga doctors, Sa nurses. mula doon sa director na talagang nagpapatupad ng mga sistema dyan, hanggang doon sa mga doctors, nurses, Oo. and all, di ba? pero sa nakikita ko, yung mga Yes. public hospitals, kulang na kulang sa mga doktor at nurses. Yes, napansin ko rin. Kasi kung ang dami-dami ng mahihirap Oo. na talagang cannot afford talaga Correct. na pumunta sa private hospital,
ay pupunta lahat dyan. Magiging outpatient sila lahat, diba? Oo. Ngayon, pag naging outpatient ka, abay magtiyaga ka na. Huwag ka nang matulog. Doon ka na matulog sa ospital para maghintay ng time mo. Biruin mo, meron dyan na alauna, nakapila na, tapos hindi sila mai-entertain, magsaserve. Darating ang mga nurses at yung mga staff na magbibigay ng numbers sa kanila, magi-start ng 8 o'clock, tapos maghihintay sila the whole afternoon, pabalik-balik pa sila. Yung mga yung Diba? mga situation, Grabe, walang Yes. yung protocol daw nila yung yun. yung mga situation kasi na gigising ka ng maaga, tapos pupunta ka doon, nagpipila ka, tapos aabutin ka ng hapon dahil din sa dami. Pero kung may maayos kasi na sistema, mas mapapabilis, halimbawa sa pilahan na lang, di ba? Yes, correct. Oo. Kung halimbawa, ay ito yung pila ng mga seniors and PWDs, di ba? Oo. Ay hindi na sila mahihirapan kung yung maayos talaga na sistema. And then Correct. this is the regular naman, di ba? Oo, tama Ganon. yun. At napakahalaga na yung mga may sakit kasi, may sakit nga eh. May sakit Pag may nararamdaman, di ba karamihan dyan mainit ang ulo. Yes. Lalo na sa panahon natin ngayon, uulan, Ang init-init. sobrang init, At saka diba? isa pang nakita ko nga pala, Yes. nakabilad na sila sa araw, walang electric pan. Mayroon naman electric pan, kaya lang yes. kulang. No, hindi kulang. Ano? Merong electric pan, Nakatutok sa kanila. hindi sa pasyente, nakatutok doon Yes. sa nagre-record. Yes. Hindi sa pasyente, samantalang yung mga pasyente ron, puro senior citizen na init, lalong tumataas ang mga blood pressure. Kaya take note yung mga ospital. Magbigay naman kayo ng magandang serbisyo sa mga Yes. taong bayan. Please. Exactly. At sana ma-maintain at madagdagan pa po ng mga pasilidad. Yes. Ganon din po yung mga magagaling na doktor. Lalo and na- nurses, of Lalo course. na yung mga gamot. Oh, yes, gamot. Yung gamot na kailangan na ibigay sa mga pasyente. Madagdagan. Tapos yung mga, lalong-lalo na dun sa, yung nagba-blood test, wala daw silang mga... Laboratory. Wala daw silang mga, anong tawag doon? Ingredients. Para sa laboratory, hindi daw magagawa. Tapos sasabihin sa'yo, bumalik ka na lang at pumunta ka sa ibang ospital, baka meron. Kaya nga nagpupunta ron ng mga tao kasi walang pera. Do you think pupunta sa ospital ninyo kung may pera? Of Yes. course not, di ba? Doon lang sa pagpila mo, malaking sakripisyo na. Yes. Kaya dapat, yun na nga, yung sinabi ko kanina, sistema ang kailangan para makapagbigay ng magandang serbisyo. At magandang explanation sa bawat hinaharap niyong mga pasyente. Yes. Hindi yung basta, bumalik kayo bukas. Bukas kailangan andito kayo ng ganitong oras. Tapos hindi nyo gagawin ng laboratory. Nakakaloka kayo, ha? Di ba? Napakahalaga po na pag-usapan talaga ang usaping pangkalusugan. Yes. Importante talaga yan. Oo, kaya nga sana, Mayor Hani Lacuna ng Maynila, pagtuunan mo naman ng pansin ang mga kakulangan sa mga ingredients na ginagamit sa mga blood test ng lahat ng pasyente, emergency patient or outpatient. Pagpahalagahan ninyo. I-check na lang. I-check nyo. Kung ano yung mga kulang. Kasi yan, mga botante rin ninyo, tandaan ninyo yan. Botante nyo yan lahat. Kasi ganito yun eh. Doon sa mga outpatient, pinagtitiis nila. Tama ba yung word ko? Pinagtitiis nila. Oh, yes. Kasi Oo. nire-reserve din nila. Sa mga kakilala Sama- nila at may pera. Di umano ha, di umano. Wag naman tayong magsalita ng hindi natin... Narinig lang natin yun. sobrang Narinig natin sa mga pasyente. Hindi naman masyadong, kumbaga, credible yon. So, Oo. ang sinasabi nila, umano, ay priority nila siyempre, yung mga nasa emergency room, Yes. yung mga na-emergency, na hindi katulad yung mga outpatient na pwede pa talaga nilang pabalikin. Oo. Kaya lang pinag-uusapan dyan,
kapag nasa katandaan ka na, dami mo na nararamdaman, Hindi hirap mo na na hirap iisipin ka, pang diba? hindi mo na iisipin pumunta kung saan ospital. Yes. At kung pumunta ka o pinapunta ka sa ER o dinala ka sa ER, dalawa lang ang pag-uusapan natin. Ito ay nagpapahiwatig na ng buhay natin. Life or death. Buhay o kamatayan. Kasi, Yes. di ba? Oo. Once na nandun ka sa emergency room, pwede kang mamatay o pwedeng mananatili kang buhay. Correct. Kaya magastos po ang pangangalaga sa ating kalusugan. Kaya yung mga mahihirap na walang pera, kalusugan na lang ninyo ang alagaan ninyo. Kasi once na na-hospital kayo sa mga public hospital, sigurado 100% baka mamatay na lang kayo. Dahil sa kakulangan ng mga gamot, kakulangan ng doktor, at kakulangan ng lahat ng pagharap sa mga pasyente nila. Alam mo ba ako, talaga ay hindi mahilig magpupunta dyan sa hospital ever since bata pa ako. Now, kapag sinasamahan ko si mama, lingon ng lingon. Di ba pag natapos na, lingon pa rin ng lingon sa hospital. Mama, wag ka na lumingon, parang gusto mo pambalikan yung hospital eh. So, nasanay ako na ganon. Seldom ako na magpa-check up. Pero ngayon, na-realize ko na dapat talaga, lalong-lalo na ngayong mga edad natin, na may annual check-up tayo. Oo. Kasi, pag inantay mo yung pagtanda mo, na kung saan may nararamdaman ka na, it's either inabuso mo yung sarili mo nung araw, 'di ba? So, parang regrets mo 'yon na hindi mo inalagaang mabuti ang iyong kalusugan, 'di ba? Kaya nga sabi nila, kailangan mag-ipon ka para sa katandaan mo. Ngayon, ano naman, para naman maging maganda ang buhay mo, sinasabi nila, once na na-hospital ka, mapagka na-hospital ka sa St. Luke's, para ka na daw nakasandal sa pader. Ibig sabihin, parang okay na mabubuhay ka. Anong ibig sabihin? Pag na-public hospital ka, mamamatay ka? Kasi, huwag naman ganun. Yes. Na-privatize na kasi katulad ng heart center. Pero noon, mga public hospital din yan, ng mga privatize, di ba? Yes, during the Marcos time. Ang hirap intindihin na pag privatize ang isang hospital ay para sa mayayaman, ganyan, may Yes. pera, magagaling na doctors, ganon. So sana nga, katulad ngayon, di ba? Kumpara naman sa schools, ewan ko kung malapit na pwede nating i-compare, di ba? Sabi nila noon, kapag private school, mas magagaling sila. Which is wrong naman. Kasi, doon sa public schools, may mga magagaling, di ba? Parang ganun din. Nasa hospital naman, in fairness, may magagaling din naman na mga doctors. Meron talaga. Oo. At, syempre, depende na lang sa government kung paano sila mag-response, paano sila mag-check sa mga pangangailangan at magbigay ng sistema. At yan tinatawag nilang protocol na yan. Yes, Kung oo. paano rin nilang ipatupad Oo. yung mga sistemang yan sa loob ng hospital. Kasi tutulong na rin lang sila sa mahihirap, 'di ba? Bakit hindi pa nila ayusin yung pagtulong, Oo. 'di ba? Para wala na masabi yung Yes. mga pasyente. Meron din namang mga doktor na sobrang babait. Like yung doktor ko, yung doktor namin sa St. Luke's, yung cardiologist, si Dr. Wilfred D. Alam mo, ang mga pasyente niya, mga politiko, hindi ko na i-mention ng name, Yes. no? Mga politiko, mga naging dating vice president, naging president, at saka siya ang mga nag-a-attend sa mga, pag dumating dito yung ASEAN meeting, siya ang uma-attend. Kasi magaling na doktor, pero naggagamot din siya ng mahihirap na walang pera. Na walang Yes. sahod, na walang kapalit. Yes, ganon. oo. Naggagamot din siya ng mahihirap at nagbibigay din siya ng mababang sigil sa mga Pasyente niya. cannot afford. Kasi alam mo naman sa St. Luke's, when it comes to St. Luke's, milyon ang pag-uusapan. Yan, ma-hospital ka, milyon. Yung milyon mo, pwede rin niyang gawin na mababa. Alam mo, May doktor na ganun eh. Yes, alam Mababait mo, sobra. kahit private naman ang ospital at sasabihin mamahalin, meron din naman silang outpatient department pa rin. Yes, meron Like sila. Makati Med, yan ako Meron. nanganak.
Lahat ng ospital merong social service na Yes. nagke-cater ng mga poor people. And now, may na can't afford. malasakit pa, diba? Yes, dahil kay Bongo, may malasakit. O, di ba? Ayan. So, ang Kampanya galing-galing. natin si Bongo. Ayan. So, dapat talaga na yung mga importante na programa, mahalagang programa, yun talaga yung dapat mapagtuunan ng pansin Yes. ng mga public servant naman din po natin. Oo nga. Oh. Di ba? Ano ba yung mga programang yan? Liban sa programang pang-edukasyon, of course, number 1 para sa akin yung programang pang-kalusugan. Yes, Dahil buhay ang pinag-uusapan dyan. Oo nga. Okay, hello to Miss Rosana Lagasca. Hello po. Hello, good afternoon, friend. Ayan. Happy watching po Oo, sa iyo. eto na naman ang friend mo, still alive. Yes. So, napakabuti ng Diyos talaga na Oo, God you're is still good. alive. Yeah. We are still alive. At nagsasalita pa tayo. Dahil lahat naman tayo ay may hangganan talaga. Oo, Diba? di ba? It's either buhay tayo o mamatay tayo. Oo. Yun lang. Dalawa lang yung pagpipilian natin. Oo. Again, thank you sa aming 120,000 followers at saka 2,500 viewers ng programa namin. Yes. Thank you kasi sa inyo. Abot po sa ibang bansa dahil itong Kakampi Online ay community-based, community-based para sa mga OFW and OFW families. Yes, oo. Kaya abot ito sa it's a Oo. community-based organization. Kung may problema mga OFW, tumawag lang dito. Yes po. Kaya lang syempre, hindi po pwedeng tawag lang po sa akin o tawag lang kay Oo. Mampe o tatawag lang po sa Kakampi Online. Yes. And we need that proper documents. Makipagkita po kayo sa amin. Makipagkita kayo kung Diba? anong problema Oo. nyo nang matulungan Yes. kayo ng Kakampi Online. Yes. Hindi tayo pwedeng magkakahaka o kinaba yung tao, di ba? Oo. Oo. Ito, batiin ko rin uli muna si Baby Jimenez. Hello, Ma'am Baby. Oo, Baby Jimenez, Yvonne Salcedo, Evelyn Marfori, Marites Tan, si Badet, Cecil Gray, Ami Salustiano, and yung mga kay Feli Taludtod. Eva Ponce, Fred Alba. Si Robinson Obrique nga pala, si Ben Obrique, PBA player, belated happy birthday sa iyo. And Lerma, si Jessica Pasio. Hello, Tita Jess. Yes. Okay, mga kaibigan. So, sana lesson learned din para sa mga katulad natin na Oo. hindi rin nakapag-ipon, di ba? Hindi naman lahat mayaman or mayroon din namang mayaman na syempre inilalaan sa ibang bagay yung Correct. Pero advice natin or payo natin, Ms. Boots, is number 1 na pangalagaan natin yung kalusugan natin. Yung health. Because it is the gift of God na binigay sa atin yung ating kalusugan. Oo, Kasi, health is wealth. Yes, health is wealth. Yan po yung pinakakayamanan po natin. Kasi, nung medyo bata-bata pa tayo, parang hindi natin alintana yung pagdating natin sa mga edad na ganito, tapos inabuso natin yung ating mga sarili, naging pasaway tayo. Kaya yung mga kabataan po sa ngayon, wag po kayong magpasaway, di ba? Yung Oo. mga pausbong sa ngayon, ay wag po kayong magpasaway kasi yung iba dyan, pag nagka-edad, ay talagang hirap na hirap. Like, halimbawa, ano na alala mo nung kabataan mo? Sinasaway ka ba ng nanay mo? Puyat ka, naliligo ka? Yung mga Oo, something yung mga ganon. ganon. Diba, kahit hating gabi naliligo. Ako kasi, naalala ko lang si daddy, nagagalit palagi sa akin, bakit hating gabi ka naliligo? Ang arte-arte mo. Bakit ang dami mong pinagagawang seremonyas dyan? Ganyan, Oo. ganyan. Diba? Mabalik tayo uli dun sa mga seniors. Oo, sana Yes. naman tulungan ng mga anak, yung mga magulang nila ng mga seniors na ngayon. Yes. Huwag natin pabayaan, ipakita natin ang pagmamahal natin sa Yes. ating mga magulang. Alam mo, Miss Boots, kapag yung mga anak mo ay pinalaki mo naman talaga ng maayos, especially kapag God-fearing sila, dapat sila na mismo yung kusang magbibigay ng buong pagmamahal kung ano yung Yes. kaya nila para sa iyo. Yes, napakasarap sa loob ng isang magulang yung makatanggap ka kahit na ano sa anak mo. Na galing mismo sa anak mo. Di ba? Katulad kanina, may nakausap ako doon sa may
ECG department sa hospital. Sabi niya, gusto ko na nga mamatay eh. Ewan ko ba, Oh. bakit nandito pa ako sa hospital? O bakit ka pa nagpapagamot, madam? Sabi Doktor. ng doktor, wag po, ang sarap ng mabuhay. Sabi, paano magiging masarap ang mabuhay? Sabi ganon, hindi lang tayo nabubuhay dahil lang din sa pera. Kailangan ko kasi yung pagmamahal ng mga anak ko, yung mga apo ko, Oo, wala syempre, na sila. namimiss nila Nasa yun. malayo na sila. Tapos nalulungkot na rin ako, itong katandaan ko. Syempre, nag-asawa ko, nawala na yung tatay nila, sila na lang, nagsipag-asawa. Kung baka hindi ko ma-feel yung may i-prioritize nila ako, ganon. Kaya mabuti pa sa akin, niisip ko minsan magpakamatay na. And the other nurses, sabi nila doon sa matanda, wag po, kasi totoo po na napakabuti ng Diyos dahil pinahaba mo pa yung buhay. 'Di ba? Napahaba yung buhay. Oo. 'Di ba? Yes, I saw it. Napahaba yung buhay niya. At least nasa 78 to 80 years old sila. Napakaswerte na nila. Oo, 'Di ba? bonus na yun. Ako nga hinihiling ko, sana umabot pa ako sa mga taong yon. Oo, sana umabot tayo sa gano'n, Diba? 80 Kasi- years old, 100 years Yes, you old. know why? You know why? Kasi at least, nakikita mo pa rin yung mga apo mo, yung mga susunod pang henerasyon ng lahi Correct. mo, di ba? Oo. Masaya ka na nun, di ba? Correct. As long as, may pagmamahal pa rin natitira nga naman sa iyo. Kaya Oo. doon sa mga anak naman, syempre, yung katandaan kasi bumabalik na parang bata, minsan Oo. kakaroon ng dementia, may mga pagkukulang. Kasi Sana may time hindi tayo sila. perfecto Hindi. di ba? Hindi tayo Oo. perfecto. Pero tayo naman, na tumatanda, wag din tayong tumandang Paurong. paurong. Sometimes, makipag-usap ka rin sa anak mo na pag alam mong mali ka, mag-say sorry ka naman din. Oo. Di ba? Tapos, huwag mong balik-balikan yung ayaw din nila. Kasi communication lang yung, kumbaga yung Oo, kasi alam mo, nagdudugtong lang sa atin yung parang communication about the love of each other, oo, di ba? ang magulang hindi nakakatiis sa anak, tandaan mo yan. Yes. Hindi nakakatiis sa mga anak. Kahit pa gano'ng sinagot-sagot ka pa or what, hindi mo matitiis ang anak mo. Oh, Ganun yes. ang magulang. Mm. Kaya sana yung mga anak naman, pagtuunan nyo naman ng pansin, paminsan-minsan, hindi naman siguro sila kailangan na tawag-tawagan kayo dahil alam na nagtatrabaho kayo. Kayo na lang mismo ang tumawag na mag-hello lang, hello ma, Ang kamusta? pinakamasakit kasi kung ikaw ay magulang, nanay, tatay, tapos ikaw na yung nagmamakaawa. Oo, hindi ba? Nagmamakaawa na, anak, padala mo naman ako ng ganito. Kailangan Anak, ko na may ng sakit gamot. ako, kailangan ko na Yes. ng gamot, kailangan ko na ipagamot yung ganito, kailangan ko Dapat- magpa-ECG, Yes. X-ray, and everything. Enumerate, enumeration. Oo, di ba? Dapat once in a while na lang, kasi syempre, nagkaroon na sila ng pamilya. O mama, kumusta ka na dyan? Oo, napakasarap Ano doon, ba napakasarap. pangangailangan mo dyan? Alam naman nila na nag-iisa ka na, and then, mabuti na lang kung may mga kaibigan ka na mapagkakatiwalaan, Yes. na mamawasan yung lungkot mo. Correct. Na yung iba, hindi nila naiintindihan Correct, yun. hindi nila Bakit ka naiintindihan. nadadivert minsan sa isang bagay na hindi mo alam din, medyo mali ka na rin? Kasi nga, andun yung loneliness mo. Kaya nga, advice din natin sa kapwa kaedad natin, lalong-lalo na yung mga tumatanda, enjoy life. Enjoy life Oo, lang. Wag mo na, kung ayaw ka ng isang tao, so be it. Yes, kung As ayaw... long as alam mo, gumagawa ka ng tama, marami pa rin nagmamahal sa'yo, di ba? Correct, oo. Kung kaya- ayaw sa'yo, wag mo ipilit ang sarili Pilit mo. sarili mo. Kasi, magsa-self-pity ka, lalo kang magkakasakit. Oo, at Di ba? saka si Lord may ibibigay na para sa'yo. Yes. And then, isa pa, ito, magigilty ka, kailangan ang anger control. Control mo kasi once na nagalit ka, kailangan kasi inhale, exhale mo na. Kasi once na nagalit ka, sa'yo din ang balik nun talaga. Ma-high blood ka, magkakasakit ka lalo sa puso.
how if lahat na ng internal organs mo may problema, di ba? Yeah. Tapos mainit ang ulo mo, pwede kang mabangga, pwede kang masiraan sa sasakyan mo. Yung mga something ganon. Oo. Di ba? Oo. So in fairness. Yun nga, sa ano ko lang, para naman hindi nag-iisip yung mga magulang ninyo, yung mga matatandang lola ninyo, bigyan ninyo naman ng pansin, di ba? Yes, oo. Konting pansin. Huwag kayong magpadala sa maging fair sana, lalo na yung may mga asawa. Oo. At syempre, kumbaga, i-validate mo kasi sometimes nadadala ka sa paninira din ng ibang tao, pagpaparating. Correct. Something ganyan. But anyway, babalikan natin yan. Basahin muna natin ito, okay? Siya yung bashers namin, actually. Oo. Actually, hindi ko Hindi sana sa amin papansinin. to, Hindi hindi namin sa para amin. sa amin. But anyway, May gustong iparating. Oo. Oo. Pero syempre, kapag Ang atin naman dito, kung ano man sana ang problema Oo, niya, that's- makipag-usap ka na lang that's sa amin. too personal, hindi para sa amin. Hindi ka dapat mandamay. But anyway, sino ba nakakaya dito? Hindi tayo. Oo. Kasi it reflects your character, diba? Oo. Kung may problema ka, solusyonan mo. Huwag mong tambayan yung problema mo. Diba? Oo, correct. Daanan mo lang yung problema mo, 'di ba? Kasi parehas lang yung sinasabi mong problema mo. Okay? Ang ganda naman, Baklang Quiapo, the movie. The movie. Pero alam mo, baka naman nagsasalita siya sa programa natin kasi alam niya na nagpapayo tayo. Yes, Diba? correct. Makakailangan lang niya ng payo. Yes. Alam niyo po, Miss Bakla? Ano Oo. ba yan? Baklang Alam niyo Quiapo. po, dapat po, ipagdasal niyo na lamang po. And then kung may problema at ayaw kayong kausapin, may mga proper authority naman na pwedeng Oo. pag-usapan yung problema. Para ipatawag And then kayo. pwede rin po kami, yung magsadya sa amin, wala po kaming tinotolerate dito. Oo. Ang Kakampi Online, wala pong tinotolerate dito. Kaso nga po, hindi kayo nagpapakita, panay-text nyo sa lahat ng programa po ng Kakampi Online. Oo. Diba? Hindi naman siguro tama yun. Kasi para lang mapansin po kayo at baka iniisip nyo po ay makakatulong po sa inyo, nagkakamali po kayo. Oo. Diba? Kung gusto mo naman, sige. Ibigay nyo po yung Sige, location mag-one-on-one tayo. Bigay mo yung location mo, Grabe naman, magkita one-on-one. tayo. Yes, ibigay nyo yung Diba? location at pwede tayo mag-mediate because we are mediator. Yes. Sa media, kaya media is, kasi you have to mediate. Oo. Diba? Ayun. Mamamagitan kami para sa kabutihan ninyo. Yes po. Ayan. But anyway, hindi po kami magagalit. Kung sino man yung nag-remove ng hindi po kami. Kung sino man yung basher na yun, hindi kami magagalit sa Hindi inyo. kami magagalit sa inyo. Natutuwa pa nga kami dahil Napansin nyo po yung programa po namin. napansin nyo kami. Maraming Ibig salamat. sabihin, nanonood ka. Yes po, dagdag po kayo sa mga viewers namin. Dagdag viewers yan. Maraming salamat po sa inyo. Pero kung gusto nyo po kami mag-mediate, Kausapin nyo kami. kasapin nyo po kami. Narito po ang contact number ni Miss Boots. Yes. Handa Oo, siyang pwede. maistorbo all the time. Oo. Handa pa rin siya ma-high blood kahit Oo, kahit ano. Handa akong ma-high blood. Yes, kasi wala po kami tinotolerate. Kung handa po kayo na pumunta dito sa amin, Nakipag-usap po kayo. makipag-usap po kayo. Lahat naman may solusyon sa problema, okay? Oo. And hello to Mr. Edlex Valencia. Happy watching. Magandang hapon po sa inyo. Happy watching kay RV Supnet. Happy watching. Okay. Okay, so mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, narito pa rin po ang isang awitin na inawit po ni Mr. Chino Roses. I surrender all. Surrender po natin sa kanya lahat. Hey, Lord. Oo nga. Dr. Joy Lagtupo, hello. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I
to Jesus I surrender. Make me Savior, wholly thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that thou art mine. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender. All to Jesus I surrender. Okay, thank you, Mr. Van Bautista Acachino Romero. I surrender all. Napakaganda po yan. Surrender po natin. Surrender Lahat natin kay ng Lord. problema. Yes. Kailangan po talaga. Amen. Amen. Okay. So, yan mga kaibigan, pangalagaan po nating mabuti ang ating kalusugan. Tulad ng sinabi ko po, yan ang pinakaregalo po sa atin ng Diyos. At syempre, mga kaibigan, dapat magkaroon ng maayos na sistema at pamamalakad upang makapagserbisyo po ang mga hospitals. Yes, Diba? oo. At syempre, nakalagay dito, babasahin ko, Ms. Boots. Nandito po sa Bible verse, Ecclesiastico 30 verse 15, chapter 30 verse 15, mas mahalaga kaysa ginto ang kalusugan, ang lakas ng katawan kaysa maraming kayamanan. Which is true, napakahalaga ang kalusugan. Oo, Miss syempre Boo. naman. Dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas at enerhiya. Tama, Miss Boots? Yes. Kaya dapat ingatan po natin, wag po nating pabayaan, katulad ng mga sakit-sakit dyan, pagputok ng appendix, at yung pagdadialysis, ulcer. Kidney. Yes, once na nasimulan na po kasi yung mga internal organs mo, napakahirap kapag ito ay lumala. Yes. Okay, may babatiin ka pa, Miss Boots? Oo. Papasalamat lang ako. Thank you sa mga nagpunta ng opening ng restaurant na Gengotsu House of Ramen sa Eastwood. Yan, under new management ni Baby, ni Beth and Boots. 3 B. Kanya pala yun Yes, Gengotsu House of Ramen. oo. Thank you sa mga dumating po doon. Napakaraming customer. Kasi Talaga? nag 30% discount sila. Kaya pala andun ka nun. Yes, oo. Andun ako noon. Oo. At saka dyan sa California, nanonood ngayon, si Jojo Letonwa. Ay, si Cyrage Debution, hindi natin Yes, hello, nabate. Mr. Cyrus. Hello, Jojo, Cyrage Debution. Si Picasso, si Paul Cerate, aka Picasso, yan rapper yan. Phil-Am rapper. Talaga? Kasabay niya sina Francis Magalona. Kay Richie Silverio ng Washington, kay Elma Juliano, Chende Juliano ng California, kay Rosemary Robles, yung co-model ko na nandyan din sa California. Hello sa inyo dyan. Yes. Ayan. Hello sa inyo and good evening pala ngayon. Madaling araw ngayon doon. Doon. Okay, so kindly like and share din mga, Yes. mga kaibigan. At pwede pa rin po kayong bumati, mag-comment sa ating comment section. Yes, Ayan. oo. Kung mayroon po kayong opinion dyan, pwede rin po.
Okay, so nasa pangalawang bahagi na tayo, Miss Boots, ng ating Yes. programa. Pwede rin po natin pag-usapan kasi syempre may mga dahilan kung bakit din hindi napapansin ang mga magulang sa kanilang katandaan, yung mga seniors, kaya sa iba na rin lumalapit minsan, di ba? Oo. Siguro, isa sa mga dahilan yung hindi pagkakasundo ng biyanan at doon sa mag-asawa, doon sa manugang. Di ba? Manugang. Oo. Kasi ang alam ko dyan, Miss Boots, ang mga biyanan daw ay katuwang talaga naman ng mag-asawa. Hindi daw, talagang katuwang talaga ng Yes. mag-asawa. Di ba? Oo. Pero, bakit may nagsasabi na sila daw ang nagiging kontrabida, yung mga biyanan? Ano sa tingin mo? Yan minsan kasi yung ibang mga manugang, priority syempre, pamilya muna nila. Yes. Pamilya nila. Bago yung pamilya ng asawa nila, dapat maging fair lang sa bawat isa. Hindi yung kung ano yung gusto mong itinutulong mo sa magulang mo, ganoon din itulong mo sa asawa ng magulang mo. Magulang ng asawa mo. Kasi doon nagkakaroon ng hinanakita ng bawat isa. Well, hindi naman lahat, Miss Boots, ay masamang ugali. Minsan may magandang pag-uugali yung biyanan, may maganda rin pag-uugali yung manugang. Yes. Pero, sabi nga nila, may kasabihan tayo the first impression will always be the last impression. Right? Correct. Oo. Ngayon, mayroon din kasing mga biyanan na noong pa lang nililigawan ng kanyang anak, yung kanyang magiging manugang, ang sama-sama na ng tingin niya, parang sa kanya, parang ang bigat-bigat ng loob niya doon sa manugang. Hindi, Oo. gawin nating fair, di ba? Dapat fair Oo, talaga. bakit Hindi yung ganon. Pero depende naman yan sa sitwasyon, di ba, Miss Boots? Oo. Like yung bago pa lang mga wala pang asawa, syempre alam mo yung mga promises ng mga anak. Yes, Hindi ko isa kayo pa yan. habang buhay, hindi ko kayo pababayaan. Panganakuan ka, Oo. pag-aaralin ko yung kapatid ko. Yes, Kayo, oo. mama, ilalagay kita sa Pedestal. pedestal. Kasi noon, alam ko yung hirap mo, kung paano mo ko pinalaki, pinag-aral. Meron ganon, di ba, na Oo. anak. Pero once na nakapag-asawa na, wala na yung pangako, lumipad na. Meron Di ba? kasi namang ibang manugang na Mabait. mabait, merong ibang manugang Maldita. na maldita. May malditang manugang. Yes, meron Yes. talagang ganyan. At yung manugang na makasarili, gusto puro pamilya lang niya. Oo. Wala nang pakialam sa Selfish. pamilya ng asawa niya. Yes. Yun ang hindi maganda. Dapat maging fair. Alam mong kailangan ng ganito, dun sa kabila, parehas tulungan mo. Wag yung one-sided lang tayo. Yes. Pangit yun. May mga puntos din kasi na hindi mo na kailangang ipilit. Di ba? Oo. Minsan kasi, yung sabianan kasi din, pinag-aawayan din niya na mag-asawa. Correct. Di ba? Oo. Bakit? Di ba? Nangyari yan. Kahit kanino kailangan nangyayari included ka yan. sa Kahit family sa akin, dapat. Yes. kahit sa akin nangyari yan. Ah, Kaya yan, true true story. True to life yan, nangyayari sa buhay ng tao. Oh, hindi naman tayo perpekto. Baka ikaw naman yung tipong namimili ng manugang mo before, kaya galit na sa'yo yung manugang mo, yung mga something ganon. Siyempre, alam mo, Yes. tayong mga magulang, gusto natin The best. para Para sa sa anak ating anak. natin. Oo. Pero kung hindi mangyayari yun, later on, kailangan tanggapin mo na kung sino kasi yung nandun minahal ng asawa mo. At yung anak Dahil mo, nandun na eh. At yung anak mo, siya naman yung makikisama. Diba? Yes. Oo. Kung may failure, siya naman din ang magsasuffer nun. Hindi naman din Definitely. talaga ikaw. Diba? Pero sana hindi nagtatanim ng galit sa magulang. yes. Yun ang number one. Huwag ka magtanim ng galit sa magulang mo dahil dadalin mo yan habang buhay. Tama. But I hope na sana lahat din ng biyanan at manugang ay magka-vibes. Di ba? Ang biyanan at manugang, yes. Magka-vibes. Magka-vibes naman eh. Oo. Ang hindi magka-vibes ngayon, yung mga biyanan sa biyanan. Yun ang Balae. Yung ang mga, tawag. ang tawag doon, balae. Yes. Kasi minsan, may balae na, pagkaharap ang anak, mabait. Alam mo parang yun? kontrabida. Parang kontrabida.
Kasi nangyari din sa akin yan. Pagkaharap, True to life story talaga, ha? True to life story. Ah. Oo. Nangyari sa iyo yan. Kaharap ang anak niya, napakabait niya. Kaharap ang anak niya, may sakit siya. Pero pag nakatalikod, ang lakas. Talaga? Matakbo pa. Oo. Siyempre may mga ganun eh. Meron akong mga nakitang ganun na. Mas magaling sa'yo. Mas magaling yun. Oo. Pero siguro pag pumili naman ng mapapangasawa, halimbawa yung anak mo, siguro pipiliin naman niya yung good enough naman talaga. Oo. For him and Oo. for the whole family. O kaya nga dapat yung mga wala pang asawa, piliin nyo na kung sino yung alam nyo na Oo. Kasi choice nila yun eh. yung magkikare din, hindi lang sa'yo, pati sa magulang Sa mo. buong pamilya. Kasi ang mabuting asawa, kinikilala, pati ang mga biyanan nila. Yes. Sa tingin mo, ano ba talaga yung mga senyales na ayaw ng isang biyanan sa isang manugang? So far, mababait naman ang mga manugang ko. Ako din, Diba? mababait. Oo. Ako mas okay pa nga kausapin yung mga manugang kaysa yung yung anak sometimes. Hindi, kasi minsan, ang asawa, minamandohan na ng asawa. Karamihan talaga, yung babae, nagmamando doon sa lalaki, di ba? Oo, minsan ganun. So yun yung isa sa mga senyales, kaya hindi nagkakasundo ang biyanan sa manugang. Napapag-usapan lang namin to, ha? Dahil yan, may nagtanong sa amin, gawin daw naming topic. Yes. Dahil maraming mga manugang na binabaliwala yung kanilang mga biyanan. Meron lang nag-ano sa amin, bakit daw namin hindi itapik yung ganon, na yung mga manugang na binabaliwala yung mga biyanan nila at kino-concentrate na lang yung sarili nilang pamilya. Teka nga, bakit para ka namang na guilty? Alin? Talagang topic naman natin talaga ito nga. Hindi, kasi baka yung iba mag-isip. Kaya okay. ine-explain ko. Yes. Itinawag lang sa amin yan kung pwedeng gawin naming topic. Yes, Dahil kasi may problema din sila. Yes, may That's mga right. problema sila. So, yun. At saka isang senyales pa siguro, yung talagang hindi sila close. Yes. Di ba? Oo. Oo. Meron din dyan yung mga nagko-close-closean, di ba? Yes, hindi kanya talaga gusto. Pero hindi kanya gusto. Yes. Kinukontra ka palagi, di ba? Kunwari, close kayo, pero pagtalikod, di naman kayo talaga close. Correct. Di ba? May mga ganong sitwasyon. Oo. So, napakaswerte po pag nagkasundo po ang magbiyanan at saka manugang. Correct. Diba? Oo. Kasi meron talaga yan. Nakita ko rin doon sa mga nagre-reklamo kay Mr. Rafi Tulpo. Pinamumukha talaga ng... Oo. Ang dami, diba? Marami. Pinamumukha talaga ng biyanan. Vice versa naman. Wala tayong pipiliin. Pinamumukha ng biyanan sa harap ng kanyang anak na okay sila nung manugang, pero pagtalikod hindi. Ganon din yung manugang. Pinapakita niya sa harap ng kanyang anak na okay siya with the biyanan, pero hindi. Hindi okay, di ba? Ganon. Kaya nga dapat tanggalin natin yung mga kaplastik ang pakikisama natin sa bawat isa para hindi nagkakaroon ng problema. Yun lang po ang payo namin. Yes. At kasi maraming nagiging problema din pagdating dyan at apektado yung anak. Diba? Yes. Ang naapektuhan din yung mga anak natin. So yan yung mga kadalasan na hindi pagkakasundo ng magbiyanan din. Lalong-lalo na kung madamot po sa bahay, sa mga lugar, sa mga pagkain. Halimbawa na masyal, sinama nga pero hindi fair yung treatment. Yes, diba? hindi. Correct, hindi. Ayun. So kailangan maramdaman din ng Kaya minsan yung mga ibang magulang yes. sobrang nagdadamdam na sa anak. Kinikim-kim na lang. At hindi naman pala sita yung nanay or yung tatay. Kikim-kimin lang niya, titignan lang niya kung may kusa ka na makita niya yung pagmamahal mo, natutulong ka. Oo, ang magulang ganun talaga. Oo, ganun Kahit talaga. ako ganun. Me also, pagtalikod mo, hindi ako, luluha ka na lang ng palihim. Ganun talaga. Hindi ako mag-ano sa'yo na, kailangan padalan mo ako ng ganito, isang buwan, ganito, buwan-buwan. Hindi. Ang ano lang sa akin, kung ano yung kaya ninyo, yun ang ibigay. bukal sa loob ninyo ang Kakabulol-bulol sa Tagalog. Oo nga. Kung ano yung
kaya ninyong Oo, ibigay na sa hindi magulang labag sa nyo. kalooban mo. Na Diba? bukod, ang tawag yan, bukas palad kayo na nagbibigay. Yung galing sa puso na Galing lang, sa taos puso. puso Oo. na bigay mo. Oo. Diba? At saka Buong yung- puso. Yun Buong ang hirap puso. magtagalog. At saka sana, yung naaalala ninyo na, lalo na yung mga magulang na mga senior Oo. na, syempre sa mga magulang, kagaya ko, magulang din. Oo. Napakasakit sa amin. At saka magiging magulang din sila. Oo. Diba? Napakasakit nung hihingi ka, hingi ka ng hingi. Mas masarap yung hindi ka humihingi, kusang Oo, nagbibigay. kung saan ka magbibigay. At ikaw naman ang binibigyan, syempre, i-appreciate mo Yes. rin. Kailangan Maliit man o i-appreciate mo. Malaki man o maliit, Oo. i-appreciate mo. Yun lang ang ating mga Yes. Kaya sana maging ang mga anak, huwag niyong kalilimutan ang magulang niyo. Dahil ang magulang niyo, maikli na lang ang buhay. Kayo, tatagal pa. Ang mga magulang ninyo, sandali na lang ninyong makakasama lahat. Sandalin nyo na lang makakapiling. Di ba? Yes. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan dito po sa programang pag-usapan natin Magandang Buhay. Okay, so baka pwedeng umawit muna si Miss Boots. Okay, ng May Bukas Pa. May bukas pa. Sige, kantahin natin yan. Kahit hindi maganda boses natin. Ikaw ang kumanta. RV. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo at narito po si Miss Boots, Clarine, May Bukas Pa. At syempre, andyan si Mr. RV Sopnat. Huwag damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw. Ang landas mo ay mag-iilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagdaramdam. Idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Sa daigdig ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may ang iyong pagdamdam.
kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam italangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Okay. Okay. Okay, thank you, Miss Boots. So we have 3 minutes to go. So, Miss Boots, pass answer na lang. What life advice would you give to people na lang? Ina-advise ko lang, unang-una sa mga anak at magulang na sana magkaroon tayo sa bawat isa ng communication every time. Kung anong problema nyo, tumawag kayo. Kung anong problema namin, sana pakinggan din ninyo. At sana ang pagmamahal sa bawat isa ay huwag mawala. Okay. So, sa akin naman, message ko lang, just focus of what is good na lang and have compassion naman. And- Lalong-lalo na kung pinanggalingan niyo po sila. Yes, at i-lift natin kay Lord lahat ng ating mga problema. Makakaraos din tayo, lilipas din yan lahat at masosolve natin yan. Okay, so let's bow our head for the closing prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, kami ay dumudulog po sa inyo. Napagalingin niyo po ang lahat ng may sakit, na may pananampalataya. Palakasin niyo po kami at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ikaw po ang tunay na kagalingan po namin. Hipuin mo po ang aming katawan. Pagkalooban niyo po kami ng kaginhawaan at kalakasan. Ganon din po mga mahal namin sa buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes. Happy weekend. I'm Nova Season. Happy weekend. I'm Butch Clarin. God bless you. God bless. Till next week.